Okay. Ayan. So once again, a great evening, great morning, and great afternoon sa inyong lahat. At muli ngayong gabing ito, sumasa atin pong programang hatid sa atin ng ating pong Facebook page. It is all about be a blessing, spread the good news. At ngayong gabing ito, ako po ang inyong mga kasama. Yan. Or for our tonight's program, yan. Hatid sa atin ng be a blessing, spread the good news. Ako po si Coach Ed, yan, Soren. Yan. Coach Ed Soriano, aka Zoren Legaspi. May ganun, may ganun. At nawa nga po ako po yung samahan ngayong gabing ito sa atin pong pagninilay-nilay ng kanyang salita. At siyempre, ang programang ito ay binubuo ng dalawang bahagi. No? Bukod sa mabuting balita, nandyan din po ang kanyang, nandyan din po ang ang awitan, no? Na siyempre patungkol din sa salita ng Diyos. Kaya ngayong gabing ito, tayo po ay magnilay ng kanyang mga salita at pakinggan po natin ang mga awiting siyempre angkop din yan sa mga salita ng Diyos na ating matutunghayan. At siyempre, nawa ang Panginoon po ay patuloy na magdagdag ng pagkapala sa ating lahat. Saan man kayo naroon, sa labas ng bansang Pilipinas, no, sa Japan, sa Hong Kong, US of A, Arab country, anywhere you are in the world. At sa oras na ito, yan, shoutout po sa inyong lahat. Nakatuning in na po ngayon. No? They are watching now sa lugar ng Camarin, no? Caloocan City. So mabuhay ang mga taga-Camarin, yan, sa pamagitan ni Sister Leia, Andaya, at yan din naman from Cavite, andyan din si Sister Karen, yan, si Maring Karen, yan, Matel, Marquez. At syempre, from Valenzuela City, mabuhay mga taga Valenzuela, nandiyan din si Sister Lilia Climaco. So, thank you for watching and syempre sa inyo pong patuloy na pag-follow sa ating pong Facebook page. At ganoon din, yan, si Deng Tan Rabino, napakarami na po ngayon ang nag-a-appeared. So, mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang Panginoong Diyos. At dyan lamang po kayo at dito naman po ako at tayo po ay patuloy na magkaulayaw. At syempre, kung kayo po ay napagpala, no, sa video ito, sa ating pong programa ngayong gabi ito, naway pakishare nyo po. Ayan, at patuloy nyo pong suportahan yung aking pong YouTube channel, no, ang Coach Ed Soriano, no. Coach Ed Soren Soriano. Iset nyo lamang po. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, kung mamarapatin po ninyo, super thanks in advance sa inyo pong subscription na gagawin. At syempre, nandiyan na rin si Sister Beth. Yan, she's also watching from Marilao, Bulacan, kung di ako nagkakamali. So, mabuhay mga taga Bulacan. At syempre, without further ado, tayo po ay tuloy-tuloy na. At syempre, dalangin natin ngayong gabing ito. Father God in heaven, we pray na naway patuloy mong pagpalain ng gabing ito. Samahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin para kami magtagumpay sapagkat kulang ang aming kakayanan, abilidad, upang makamit namin ng tagumpay. Kailangan po namin kayo. Sapagkat kayo ang puno, kami ang mga sanga. At kami patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo, inuugnay namin ang aming sarili upang kami po ay maging biyaya at maging kagamit-gamit sa inyo pong malaking karangalan. At tinangkin namin ang inyong pagsama sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. At sa oras na ito, ayan, tungayan natin ang Word of God. Ako po may tinanggap sa Panginoon na nais ko pong ibahagi sa inyo. At ganito pong sinasabi sa John chapter 6 from verse 5 to 6. Ang sabi po dito is this. When Jesus, sabi dito, no, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already knew, sabi ito, no, for he already had in mind what he was going to do. Kung titignan natin, sabi sa wikang sariling atin, sa ang salita ng Diyos, tumanaw si Jesus, no? Sabi dito, tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang lahat ng taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. Now, take note of that word. Gusto ko pong uh, i-inculcate, no, mga kapatid ko minamahal. Gusto ko pong brothers and sisters na tandaan po natin, mga kapatid, no, gusto ko po na brothers and sisters impart ito sa atin yung katotohanan dito na sinasabi, no, na bagamat tinanong niya si Felipe, on the other side, alam niya ang kanyang gagawin. Kaya nga po, sa gabing ito, ang nais ko pong share sa inyo tonight is all about God knows everything. So yan po yung katotohanan na hindi natin pwedeng pasabalian. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang bagay tayo maililingid, maililihim sa Kanya. Sapagkat sa umaga, sa tanghali, sa hapon, gabi, round the clock,
24 hours a day. God knows what's happening in our lives, in every day of our lives. Sapagkat, no, kung titingnan natin, kasi one of the three attributes of our God, no, isa sa tatlong katangian ng Diyos, bukod sa He is omnipotent, no, omnipower, He is omnipresent, no, sa lahat, siya nasa lahat ng dako. Bukod dyan, He is a God who is omniscience. So to speak, sa madalit sabi, siya po ay isang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ayan. So, ngayong gabing ito, no, pasarap ng pasarap yung atin pong talakayan. Ayan. Kaya sa inyong panonood, yan, okay. Patuloy lamang po kayong ayan, umantabay dyan. So, sa ating pagkapatuloy, no, titignan natin, to simplify this message, yan. If God knows everything, what are we to do? So, simplify na lang natin, no, without paligoy-ligoy na paman. So, ang tanong dito is this, kung nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay, ayan, ano po yung dapat nating gawin? First things first, number one, if God knows everything, what are we to do is, number one, we should pray. So, kung alam natin na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, anong dapat natin gawin? So, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin, tayo po ay magdasal. At siyempre, saan tayo dapat magdasal? Doon sa totoong Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin. Sa isang totoo at buhay na Diyos na nagtatrabaho, kumikilos sa ating buhay 24 oras. Kaya sa Diyos, di ba, kung titingnan natin, walang tulugan, no? Anytime, anywhere you are, no, kapag tumawag ka sa Diyos, aabutin ka niya through prayers. Kaya nga, kung titingnan natin, like what the Lord did, ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo? Instead of looking to the problem, instead of looking to the needs, ano po yung kanyang ginawa? What does He do? What does He did? He looked up to the heaven. Kaya sa buhay natin, no, kapag tayo po may problema, pangailangan, natural naman sa buhay natin yan, alam nyo, abnormal siguro yung walang problema eh. Abnormal siguro hindi nakakaranas ng problema. At kung wala kang problema, mas malaki problema mo. Gusto mo ba yun? So, look unto God, no? Not on our problems. Yan po yung maganda eh, no? Look up to heaven, look up to God, and not to the problem. Hindi po sa ating mga kakulangan at pangailangan. At lagi nating tatandaan, the more na tumitingin tayo sa ating kakulangan, the more na ito po lumalaki. The more na tumitingin tayo sa pangailangan natin, the more na yung pangangailangan natin, mas lalong nangangailangan ng malaking solusyon. The more na mas lalo tayong namumblema, so to speak. Parang yung magnifying, di ba? Parang yung microscope, di ba? Pag nag-microscope ka, yung literal na hindi mo makita sa pamagitan lang ng mata mo, pag nag-microscope ka, makikita mo ito. Di ba? Nang maliwanag. So, ganoon din sa atin, when we look into our problems, mas lalo na mamagnify ito. The more na tumitingin ka sa problema, mind you, the more na tumitingin ka sa problema, the more na mas lumalaki ito. Kaya mas maganda na instead na tayo tumingin sa problema, the usual naman dumarating yan, mas maganda na tumingin tayo sa Diyos. Na kung saan He is our problem solver, na kung saan He is our solution. Now, anong sabi dito? Why worry when you can pray? Di ba? Totoo nga naman. Bakit ka mag-aalala kung pwede ka naman magdasal? So, ito po yung piniprescribe sa atin ng scriptures ng Biblia. Instead na tayo po yung mag-alala, no? Talagang dumarating sa buhay natin yon. Marami sa atin miyembro ng mga aburido, di ba? Bukod sa abonado, aburido. Di ba? Ayan. Kaya nga dito, no? Why worry when you can pray? So instead na tayo mag-alala, ang prescription ng Bible is tayo po ay manalangin. Sapagkat kapag ang isang tao nagpipray, pumapanatag siya, pumapayapa siya, at yung console, di ba, ng Panginoon nandun eh. Di ba? Kaya nga, sabi, in Mark chapter 6, from verse 41, anong sabi dito? As I read, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, pero niyo po yan? Kinuha ni Jesus ang 2 tinapay, o ang 5 tinapay at 2 isda, at siya po'y tumingala sa langit. Yan po yung kanyang ginawa. So, He looked up to heaven. At syempre, pag tumitingala ka sa langit, anong ginagawa mo? Nagdarasal ka. Nag-pray ka. Hindi ka tumitingala sa langit at sinasabi mo, ay, may eroplanong lumilipad. Ay, ang ganda ng ulap. When we look up to heaven, what are we to do? What we do is
to pray. Nananalangin tayo. Kaya nga, di ba? In a literal sense, in the literal meaning ng prayer, to pray is simply means to make a request in a humble manner. To simplify, yung salitang prayer, iyan po yung nangangahulugan ng isang kahilingan sa isang mapagpakumbabang paraan. So tandaan natin ha, pag tayo po ay nananalangin, hindi tayo nagdidemand. Tayo ay nakikiusap. Tayo ay nakikiusap, namamanhik na may pagpapakumbaba. Huwag yung bili mo ko nung, bili mo ko niyan. Huwag natin sabihin, Lord, gusto ko to. Yung parang minamandohan natin siya. Pag tayo nagpipray, ibig sabihin niyan, nakikiusap lang tayo. Pag tayo nagpipray, lumalapit tayo na nagpapakumbaba. Kaya kung may problema ka, pangangailangan ka, katulad sa ating tinungayan, yan. Wala tayo bang gagawin kundi manalangin. Pakinggan po natin ang awiting ito. Thank you, Jesus. Just pray. Just pray and God will make a way. At isa sa number one, isa sa one of the three things na dapat natin gawin, no, when we are in problems, in, kumbaga, difficult situation, when we are in need, is to pray. Because God knows everything. Yes. Yeah, 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 yeah. Just pray. Just pray and God will make a way. Yeah, 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 yeah. Kung may problema ka, tawag ka sa Kanya. At huwag kang mag-alala, tutugunin ka niya. Minsan pa, kung may problema ka, anong dapat mong gawin? Tawag ka sa Kanya, sa Lord, kay Jesus. At huwag kang mag-alala. Bakit? Sapagkat, sabi ng awiting ito, tutugunin ka niya. Just pray. Just pray. And God will make a way. Just pray. Always pray. And God will make a way. Isa pa, idagdag natin. Yan. So, thank you for watching. Ayan, Sister Cecil Bristol. Yan, Saison from Cavite City. So, mabuhay po mga taga Cavite. Thank you for watching. At ganun din kay Brother Amel. Ayan, from Malolos, Bulacan. He's also watching. From Sister Mercy Biones. From Camarin, Caloocan City. Yan, super thank you po. At ganun din sa atin pong kumpare. Yan, si paring Frank Toledo. He is also watching from Pasay. So mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang Panginoon. Sing it again. Kung may pangangailangan ka, tawag ka sa Kanya. Kung may pangangailangan ka, at huwag kang mag-alala, tutugunin ka niya. Just pray, always pray, yeah, yeah, yeah. And God will make a way. Just pray, always pray, and God will make a way. Sing a song. Just pray, always pray, and God will make a way. Just pray, always pray. Surely God will make a way.
Glory to God, glory to Christ Jesus. Sabi nga ng isang great coach, dapat dyan pinapalakpakan. Yan. So for now, wala po tayong gamit na B8, pero siguro sa mga darating na panahon, muli natin gagamitin yan. Yan, para meron tayong background, yan, para pwede tayo makapag-play ng music. So hindi kasi basta-basta mag-vlog, no? Kailangan natin ng mga gamit. So we're praying unto God na lahat niyan ay i-provide ng Panginoon. Amen. Basta ang mahalaga sa atin, 'di ba? Ma-share natin si Jesus, no? Let us be a great blessing to others, unleash our potentials. Kung anong tinanggap natin sa Panginoon, bahagi natin, bahala ng Diyos na magbahala sa atin. That's all. Amen. So yun po yung number 1, just pray, no? Sabi nga ng awitin, and God will make a way. Kung alam mo, alam natin na ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Diyos, batid niya, ang dapat natin gawin. Imbis na tayo mangamba, mabalisa, mag-alala, manalangin tayo. Punta ka sa tuhod. Thank you, Lord. And let's go to the next. Dagdag natin. Pangalawa, if God does everything, what are we to do is to trust God. So kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay, anong dapat natin gawin? Magtiwala tayo. Kanino po? Sa sarili natin? Hindi. Sapagkat hindi naman tayong gumagawa ng himala, kundi ang Diyos. Trust God, no? With all your heart, with all your mind, with all your soul and strength. Kung paano natin minamahal ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at kalakasan, dapat sa pagtitiwala ganun din. Buo, no? Buong puso, isip, kaluluwa, kalakasan. Amen? Ayan. So nakalimutan niyo magsabi ng amen. Okay, why we do trust God? For He is mighty. For He is so mighty, so powerful. Siya si El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan. He is Jehovah Jireh when it comes to our needs. At pangako niya in Philippians 4:19, buhat sa kayamanan niyang hindi maubos, ito'y pagkakalob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Gustong takal, siksik, liglig at umapaw at walang sukat paglagyan. So that is number 2, trust God. No? To trust is to believe in the, sabi ito, no, reliability. No? To trust is to believe in the reliability, truth, ability or strength of something. So ang ibig sabihin ng salitang magtiwala o pagtitiwala ay yung paniniwala. No? Ang magtiwala ay naniniwala sa pagiging maasahan. At ganyan po ang Diyos. Maasahan natin siya, no? Mga kapatid ko minamahal, sa anumang oras, sa anumang panahon, maasahan natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. Sapagkat, sangayon na rin sinasabi ng salita ng Diyos, sa aklat ng mga bilang, God is not a man that He should lie. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao na nagsisinungaling. Kaya nga, madalas din natin napapakinggan in Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart. Diba? Pumasok na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Bagamat tayo ay nag-import din ng bagay. Kasi sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart. Pero sa atin, diba? We do suggest, diba? With all your heart, mind, soul, and strength. Katulad kung paano natin minamahal ang Diyos. No? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Hindi 1/4, half, 3/4, kundi buo. Walang pagkukulang. At sabi din sa aklat ng mga awit, kabanatang 37 sa talatang 5, ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. At dito sa other translation, ang sabi diyan, ang iyong sarili sa Kanya italaga. Gawin niyo po yan. No? Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ayon sa magandang balita Biblia, ang iyong sarili sa Kanya italaga. Tutulungang ganap, no? Kapag ikay nagtiwala. Grabe. Sabi niyo nga po, grabe. Power. Di ba? So yun ang kagandahan. If God knows everything, what are we to do is to trust God. Sapagkat ang Diyos lang naman ang katiwa-tiwala at mapagkakatiwalaan. At sa Diyos, pag nagtiwala ka, hindi ka mapapahiya. Romans 10:11, the scripture says, those who believe it in Him will not be disappointed. Ang nagtitiwala sa Diyos, sa Kanya, ay hindi mapapahiya. In other words, no, sa ibang paggamit na salin, ang nagtitiwala sa Kanya ay hindi mabibigo. Kaya, sa Kanya tayo magtiwala, sa Kanyang pangako. Hindi siya magpapabaya, hindi niya tayo pababayaan, iiwanan, magpakilig naman. And thirdly,
If God knows everything, allow Him, God, to move. So kung naniniwala tayo sa katotohanan na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, kung tayo may sakit, problema, pangailangan, di ba? Nalilito, nangangamba, nag-aalala, and whatsoever. So, hayaan natin siyang kumilos. Pahintulutan natin siyang gumawa ng bagay na ayon sa kanyang pamamaraan. Sabi nga ng Isaiah 55 verse 8, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Iba yung paraan ng Diyos sa tao. Ang paraan ng tao sa gospel natin, kung titignan natin, bagat di natin dinaanan, sa John chapter 6 verse 1 to 15, i-dismiss na sila. Kasi wala namang ipapakain yung mga alagad, mga apostol. What do they have is 200 denarios, including that, yung 5 loaves and 2 fish. Saan naabot po yun? Di ba? No much, kulang na kulang. Kaya, ang ginawa ng Panginoong Yesus ay, di ba? Anong sabi doon? Paupuin niyo sila. Anong meron kayo? Kinuha ng Panginoon. Itinaas ng Diyos sa pananalangin. May samang pagtitiwala. At yun na nangyari. Ang Diyos po'y gumawa ng himala at dakilang bagay. Kaya huwag natin kalilimutan ang katotohanan that God is always in complete control. Laging may ganap na control ang Diyos, no? Laging may ganap na control ang Diyos sa lahat ng sitwasyon, sa anumang sitwasyon, kalalagayan natin sa buhay. Bagamat nakapaligid man ng maraming pagsubok, no? Kahit minsan, meron tayong nararamdaman takot, pangamba, pag-aalala, pero hinihimok tayo na magpakanlong tayo kay Lord. Because He is our refuge. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, totoong lingkod ng Diyos, a great soul winner, a great church builder. Anong sabi niya? As Paul writes in his letter to the Ephesians. Katulad ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, anong sabi niya? Be strong in the Lord and the strength of His might. So should we, no? Be standing and be courageous because God is with us. Sa kanyang liham sa mga taga-Epeso, ay kanyang sinabi, magpakatatag kayo sa Panginoon at sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Kaya anong dapat natin gawin? Sundin natin yun. Dapat tayong tumayo at maging matapang dahil kasama natin ang Diyos. When we allow God to move, He will move. At mga kapatid, mind you, ang isa sa great meaning ng prayer is all about, no? When we talk about prayer, it simply means allowing God to move. Kaya pag nag-pray tayo, hindi lang tayo basta nananalangin, kundi pinapahintulutan natin siya na kumilos. Kaya interrelated yung tatlo eh. When we pray, we trust God. When we trust God, we will allow Him to move. Kaya ang pananalangin pagtitiwala sa Diyos at ang panalangin ay pagpapahintulot sa Kanya na kumilos. Yun po yung sinasabi natin, di ba? Intervention ng Lord. Not in a literal sense, but in the supranatural sense. Kaya, magandang malaman natin, paalala sa atin, no, ang bagay na ito, ang katotohanan ito. And I quote, sabi rito, no, God knows exactly. God knows exactly what you need, who you need, how much you need, and when you need it. So shoutout din po kay Alona, ayan, Borabien, Nobleta. So she's also watching. Kung saan po kayong lugar, please do some comments. At kung kayo po ay napagpala ngayong gabing ito through this Facebook Live, sa atin pong gamit na FB page, it's all about be a blessing, spread the good news so you can share it to others para tayo po maging pagkapala. And in advance, super thanks po sa inyong gagawin. So tandaan natin ha, no, God knows exactly what you need. Alam na alam ng Diyos, anong kailangan mo, sining kailangan mo, gaano kalaki yung pangangailangan mo, at kung kailan mo ito kailangan. Kaya, kung may problema tayo, pangangailangan, anuman, sitwasyon sa ating buhay, huwag natin kalilimutan that God knows everything. Lagi siya nakaalala, nakasuporta sa atin. At kapag tayo lumapit sa Kanya, lalapit ang Diyos sa atin. As we draw near to God, He will draw near to us. At wala pong bagay, wala pong problema na hindi niya kanyang solusyonan. Sapagat sabi nga, ika nga ng isang awitin, problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutusin. Ang lahat ng bagay ay may solusyon kapag ito'y nilagay natin sa kamay ng Panginoon. Kaya, ngayong gabing ito, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong panonood ngayong gabing ito. At ako ay patuloy pong suportahan ang aking ito pong ating FB page
no? All about the blessing, spread the good news, maging ang aking YouTube channel. So ito po yung binigay sa atin ng Panginoon. So ito po din yung pabahagi natin. At ngayong gabi ito, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po yung nagpapasalamat muli sa iyong mga salita naming napakinggan na nagpatibay ng aming pananampalataya. Tunay nga po na lahat ng bagay ay nalalaman ninyo. Kaya ang marapat namin gawin, in times of need, trouble, trials, or problems, is to pray, to trust you with all our hearts, mind, soul, and strength, and to allow you to move. Sapagkat naniniwala kami, lagi kayong may kilos, lagi kayong kumikilos, nagtatrabaho, gumagawa sa aming buhay. Kaya naman lubos ka namin pinasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. And again, we do allow the God the Holy Spirit continually sa buhay namin in every day of our lives to take charge, to take fully control. In Jesus' name. Tinangkin namin ng mga salita ngayong gabing ito, naming napakinggan, ay tunay nga nagpala sa aming pong buhay spiritual. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, at ang lahat ay magsabi ng malakas at malaking Amen and amen. So again, super thanks everyone sa inyo pong panonood at pakikinig. At ako po muli ang inyong nakasama ngayong gabing ito. Ako po si Coach Ed Soren. Ayan. Coach Ed Soren Soriano Jr. nagsasabi sa inyong a big God bless you and God bless you more and more. At sa mga nakatuning in din ngayon na hindi na banggit, please do some comments. At super thanks po sa inyong panonood. Ang Diyos po magpala sa atin. Huwag po natin kalilimutan that we are called by God to be a blessing through spreading the good news. God bless everyone in Jesus' mighty, mighty name. Ayan, so again din, habol din kay Sister Maria Yeshalin Taras Colonel. Ayan. So she's also watching. God bless you more and more in Jesus' mighty, mighty name. At ang lahat ay magsabi ng malaking Amen and amen. Thank you, Jesus.